Mula sa mga nagtapos sa kolehiyo hanggang sa mga nakapasa sa bar exams, may kanya-kanyang kwento ng sakripisyo at inspirasyon. Babaunin nila ang mga ito sa pagtahak sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Saksi si Sherian Torres. Proud na nakapost sa kanyang Facebook status ang larawang ito ni Marvin na nakapagtapos na medisina mula sa kita ng amang tricycle driver. Yung tatay ko yung nagbibigay ng pera sa amin para sa pagkain, para sa baon. Saka mahirap ang trabaho bilang isang pickup driver kasi dapat ka makakuha ng mga pasahero para makakita ng pera para pangtustos sa pamilya. Said na said man sa kitang 500 piso hanggang 700 piso kada araw, pilit daw itong pinagkasya ng ama matustusan lang ang kanyang pag-aaral sa Silliman University. Board exam naman ang susunod niyang haharapin. Gusto kong tulungan sila sa pagbayad ng mga utang. Pag may sahod na ako, gusto ko rin na kuminhawa ang kanilang buhay. Laking hirap din ang top 1 at top 3 ng bar exams ngayong taon. Si Irene Alcobilla ng San Beda Law School, iginapang ng mga kapatid na OFW para makatapos sa pag-aaral. Alay daw niya ang tagumpay sa kanyang pamilya, gayon din sa ina at kapatid na kapwa na sawi noon dahil sa bagyong Frank. Miracle, this is a miracle, sabi ko ganito. Kasi hindi ko naman talaga lahat naman kami nangangarap na sana makapasok man lang, bonus, ganyan. Pero yung top 1, hindi talaga yun yung parang pangangarapin mo lang. Ginsabat kang mahal nga Diyos ang akin nga pangamuyo nga magsilid ta na sa top 10. Hindi ko na pangayo ang top 1, kundi nga makasilid lang sa top 10. Pero ginregalo na kanakin nga top 1 ang aking bata, di ginabaton ko na. Ibang pagsubok naman ang kinaharap ng top 3 na si Sandra Magalang ng University of the Philippines. Bata pa lang, may kapansanan na siya sa mata. Pero di ito naging hadlang para ipagpatuloy ang mga pangarap. Sa tulong ng Oplan Sagip Mata ni yumaong Senador Juan Flavier, nagamot ang karamdaman ni Sandra. Malaki raw ang utang na loob niya kay Flavier. Ngayong magiging abogado na, gusto niya raw makapaglingkod sa bayan at lipunan. Ang top 5 na si Michelle, gulat na gulat din sa balita. Lalo pat di niya raw natapos ang exam dahil sa hirap ng mga tanong. Ang top 7 naman na si Adrian Aumentado, nakatulog pa pala sa gitna ng exam, kaya di rin daw halos makapaniwala sa naging resulta. Nahirapan din sa exam ang top 8 na si Ray David Daway. Engineering ang unang tinapos ni Ray sa kolehiyo, pero sumunod na rin sa yapak ng mga magulang, lolo at lola ng mga abogado. Kanina, sinindihan na ang bonfire sa San Beda College. 3 taga San Beda ang pasok sa top 10, 4 ang taga UP. Ang iba pa, produkto ng Ateneo de Davao at Ateneo de Manila, De La Salle pa at University of Cebu. May halong tuwa at lungkot naman ang naging pagtatapos ng Philippine National Police Academy Lacandula Class of 2015. Kahit 2 buwan na lumipas, sariwa pa rin sa alaala ng mga estudyante ang Mama sa Pano Clash. Nagsilbing inspirasyon daw sa mga batang kadete ang kabayanihan ng SUP 44. Malapit man sa peligro, ay hindi takot ang nangingibabaw sa amin, kundi ang pag-aalab na magsilbi sa bayan. Kabatch nila si Cadet First Class Andal Ampatuan III, apo na nakakulong na si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at anak na nakakulong din si Ahmad Masukat Ampatuan, parehong akusado sa Maguindanao Massacre. Kahit hindi po politiko man, pwede naman pong magserbisyo sa mga kapat. Sa peace process po sa Mindanao, gagawin ko po lahat ng kaya kong gawin bilang isang inspektor. Nang tanungin ng GMA News ang bagong pulis na si Ampatuan kaugnay sa private armies, sagot niya, dapat ipatupad ang batas. Ako si Sherian Torres, ang iyong saksi.